What's up, guys? Ito ang part 17 ng ating Chanotsu series, episode 22. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito para masundan mo ng maayos ang storya. Tara na't magsimula. Tinatanong ni Ayame kung kailan balak ni Chanotsu magka-boyfriend, pero sinabi ni Karen, mukhang malabo pa yun dahil masyado pang focus si Chanotsu sa basketball. Kaya naman sobrang nanghihinayang si Ayame dahil napakaganda ni Chanotsu pero wala pa siyang boyfriend. Dinagdag pa ni Ayame, napansin ko rin na sa eskwelahan, napakaraming lalaking may gusto sa kanya. Kung ako yun, isa-isa ko silang lalapitan. Pero napaisip si Ayame at tinanong kung meron bang lalaking gusto si Chanotsu. Hindi sumagot si Karen, kaya naman nagsisigaw si Ayame at sinabing, kilala kita. Pag tumahimik ka, may tinatago ka. Sino? Sino ang gustong lalaki ni Chanotsu? Sinabi ni Karen na hindi niya alam, kaya naman kung ano-ano na ang inisip ni Ayame. Sinabi pa niya, kung gusto niya ang isang lalaking yun, siguradong napakalupit niya. Sino kaya yun? Sigurado, nasa gym siya ngayon. Napakakulit ni Ayame, kaya naman hindi na makapigil si Karen. Pero naalala niya na kapag sinabi niya ito, siguradong magkakabukingan na dahil sa daldal ng kapatid niya. Kaya naman nagsinungaling si Karen at sinabing, basketball player ang crush ni Chanotsu, matangkad, taga-ibang bansa. Naniwala naman ang utu-utong Ayame at sinabing, oo nga. Bagay sila. Maya-maya, sa eskwelahan, may bagong estudyante, isang matangkad na lalaki na galing sa ibang bansa. Agad na nagulat si Ayame at sinabing, sure ako. Siya ang sinasabi ni Ate Karen. Nakatitig siya dito habang sinasabi, ang gwapo niya. Bagay na bagay sila ni Chanotsu. Botong-boto si Ayame sa lalaki dahil akala niya ito ang gusto ni Chanotsu. Maya-maya, tinawag siya ni Tail, ang manager, kaya naman nagreklamo si Ayame at sinabing, ang cute ng pangalan ko, kaya yun ang itawag mo sa akin. Maya-maya, napansin ni Taiki ang lalaking ito at napatanong kung sino siya. Kaya sinabi ni Ayame, isa siyang magaling na basketball player, at sobrang gwapo niya. Napatingin naman si Taiki habang kausap si Chanotsu. Maya-maya, dumaan si Hina at tinawag si Taiki. Nilapitan niya ito, habang nagulat naman si Ayame dahil napakaganda ni Hina. Napansin niyang sobrang close nila ni Taiki. Napatingin sa kanya si Hina, kaya binati siya ni Ayame. Maya-maya, nagkasabay silang magtapon ng basura. Biglang tinanong ni Ayame si Hina, hello, Hina. May gusto lang akong kumpirmahin. May gusto ka ba kay Taiki? Agad namang napasigaw si Hina at sobrang naging defensive, kaya naman nalaman agad ni Ayame ang sagot kahit hindi niya sabihin. Dinagdag pa ni Ayame, sabi ko na halatang-halatang in love ka sa kanya. Swerte naman ni Taiki, isang sikat at magandang babae ang in love sa kanya. Pero wag kang mag-alala, Hina, hindi ko siya type. Sabay bigay ng tips si Ayame kay Hina at sinabing, ang mga kagaya niya, madali lang makuha, lalo na't maganda ka, Hina. Pero sinabi ni Hina na umamin na siya kay Taiki. Sobrang nagulat si Ayame at agad siyang nagtanong kung ano ang naging sagot ni Taiki. Pero sinabi ni Hina, wala, hindi pa niya alam ang isasagot. Sa kabila nito, masaya pa rin si Hina sa pag-amin niya kay Taiki. Inisip niya na baka sa pag-amin niyang iyon, unti-unting magbago ang tingin sa kanya ni Taiki, higit pa sa isang kaibigan. Kakaiba naman ang naging reaksyon ni Ayame at sinabing, wow, grabe siya. Pinaghihintay niya ang babae. Hindi mo dapat hayaan yun, Hina. Dapat mo siyang atali sa leeg na parang aso. Dapat siya ang naghahabol at naglalaway sa'yo. Pero sumagot si Hina, ayoko. Sobrang na-enjoy ko ang pagiging in love kay Taiki. Nabigla naman si Ayame at sinabing, grabe. Sobrang mahal niya si Taiki, pero hindi ito na-realize ni Taiki kung gaano siya kamahal ni Hina. Sabay dagdag niya, ako bahala. Tutulungan kitang magtagumpay kay Taiki. Nabigla naman si Hina at hindi alam ang sasabihin. Kinagabihan, habang naglalakad si Chanotsu, nakita niya si Taiki. Napatulala siya at tila nahihiyang lapitan si Taiki. Tinitigan niya ito ng matagal bago niya tinawag, Inota. Napasigaw si Taiki at sinabing, grabe. Pati ikaw tatawagin mo ako ng ganyang pangalan. Sagot naman ni Chanotsu, bakit? Ang ganda kaya ng bansag na yun. Kaya sinabi ni Taiki, edi Anchi, na lang ang itatawag ko sa'yo. Sumagot naman si Chanotsu, pwede din. Pero mas okay kung mahal, ang itawag mo sa'kin.
Natulala si Taiki, sabay sabi ni Chinatsu, joke lang. Habang tulala pa rin si Taiki, namumula siya sa kilig. Kinaumagahan, tila nag-aalaga na si Chinatsu ng bulaklak at pinapanood pa sa YouTube kung paano ito pabukadkadin at palakihin. Maya-maya, sa eskwelahan, binalitaan si Ayame na magkakaroon sila ng training camp, at doon sila magstay ng halos 1 linggo. Magkakasama ang lahat ng club. Biglang nagka-idea si Ayame at masayang-masaya dahil may pinaplano siya. Plano niya na gawing pagkakataon nito para mapalapit si Chinatsu sa bagong lalaking dumating, at para mapalapit naman si Taiki kay Hina. Masayang naglakad si Ayame at napaisip, ano ba problema ni Taiki? Sa isang kagaya lang niya, tumanggi sa isang napakaganda at sikat na Hina Chono. Baka baliw siya, pero bigla niyang napansin si Taiki habang naglalaro. Napamangha siya at sinabing, wow, hindi ko in-expect na ganito pala siya kagaling. Kaya sinabi ni Kalbo, magaling talaga si Taiki. Siya ang pinakamalakas sa first year. At kung hindi mo alam, natalo niya ang crush mo na si Yusa. Gulat naman si Ayame at sinabing, baka may lagnat lang si Yusa kaya natalo ito. Bigla naman siyang inutusan na kumuha ng gamit sa locker nila. Kaya agad siyang lumapit kay Taiki habang nagpapahinga ito at sinabing, hoy, Inota. Samahan mo ako kumuha ng gamit. Tumanggi si Taiki, pero dahil sa kulit ni Ayame, wala na siyang nagawa. Umalis na silang dalawa. Napatingin naman si Hina sa kanila at tila nagselos dahil magkasama na naman sila. Ganun din si Chinatsu, napansin siya ng bagong lalaking ito na nakatulala at tinanong, bakit? Pero sinabi ni Chinatsu, wala lang. Balik tayo kina Taiki at Ayame. Nagrereklamo si Ayame dahil hindi raw bagay sa cute na kagaya niya ang ganitong trabaho at mas mabuti pang nag-aabot na lang siya ng tubig kay Yusa. Maya-maya, kung sino-sinong lalaki ang bumati kay Ayame at sinubukang kausapin siya. Kaya naman napatanong si Taiki, ang dami mo palang kakilala dito, ha? Sumagot si Ayame, mga ex ko yun. Pagkalipas ng 1 linggo, nakipag-break na ako sa kanila. Nabigla si Taiki at hindi alam ang magiging reaksyon niya. Napasabi na lang siya, ang dami mong experience, pagdating sa ganiyang bagay. Sumagot si Ayame, oo naman. Kapag may lalaking umamin sa akin, nakikipag-date ako sa kanila, pero hindi sa mga hindi ko type. Pero kapag may umamin sa akin at nagustuhan ko kahit kaunti, naa-appreciate ko yun. Nakikipag-date ako kahit hindi ko pa sila gusto sa umpisa. Pero habang unti-unti ko silang nakikilala, doon ako nagde-decide. Wala namang masama kung bibigyan mo sila ng chance at susubukan mo rin. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sabay bulong niya kay Taiki. Kaya dapat subukan mo na makipag-date kay Hina. Sumagot naman si Taiki, tama ka nga. Pag may umamin na ang isang tao sa'yo, hindi mo na siya basta mawawala sa isip mo. Nabigla si Ayame at napaisip, baka ito na yun. Baka unti-unti nang nahuhulog si Taiki kay Hina. Sa grupo naman ni Chinatsu, pinag-uusapan nila kung gaano kasayang experience ang paparating nilang training camp. Masaya silang nagkukwentuhan dahil makakapag-bonding pa sila sa ibang club at makakapag-ensayo ng sabay. Sabay sabi pa ng isa nilang kasama, at doon lagi nagaganap ang campfire jinx. Noong nakaraan, nagkaroon din ng ganito. Kapag umamin ka sa isang tao ng nararamdaman mo, lalo itong lalakas, parang mag-aapoy, at sigurado, magkakatuluyan kayo. Noong nakaraang camp, may 2 nagkatuluyan mula sa badminton at volleyball club. Siguro, mangyayari ulit yun. Kayo ba, may gusto kayong aminin? Perfect time na yun para mag-confess. Pero si Chinatsu nakatulala lang at tila nag-iisip ng malalim. Lumipas ang ilang araw at nagsimula na ang kanilang training camp. Nagsama-sama ang lahat ng club mula sa iba't ibang sports upang magkaisa. Ganadong-ganado si Ayame at sinabing, dito nagagana ang plano ko. Nagsimula na ang ensayo ng lahat. Bawat isa ay bigay todo sa kanilang sports, pati na rin sina Taiki, na halos mag-collapse na sa pagod. Pagbukas nila ng pinto, nagulat sila na ang basketball team ay nag-eensayo pa rin. Napansin din ni Taiki si Chinatsu na kasama ang bagong lalaki, kaya nakaramdam siya ng selos. Maya-maya, nagpatuloy silang mag-ensayo at binuhos nila ang lahat dahil sobrang na-motivate sila sa iba pang club. Halos mamatay-matay na sila sa pagod pagkatapos ng training, pero si Taiki ay hindi pa pagod at inaya si Haryu na maglaban. Tumanggi si Haryu, kaya sobrang nadismaya si Taiki.
Gusto niya laging makalaban si Haruo dahil siya ang pinakamalakas sa club, at gusto niyang lumakas pa lalo. Kinagabihan, presko na sila matapos maligo. Pero malungkot si Taiki dahil makikita na ng iba ang bagong ligo at preskong Chanotsu. Mawawala na ang special privilege niya na makita si Chanotsu sa ganitong estado. Bigla naman siyang natigilan nang dumating si Hina. Nabigla siya dahil nakalugay ang buhok nito. Kaya naman sinabi ni Hina, "Syempre, basa pa ang buhok ko." Sabay tanong ni Taiki, "Bakit?" Sumagot si Hina, "Wala lang, na-miss lang kitang kausap. Ang tagal din natin hindi nag-usap, eh." Sagot naman ni Taiki, "Kaya nga sobrang nakakapagod ang araw na to. Tara, magpahinga na tayo." Pero biglang sumabat si Kalbo, "Ano ka ba, Taiki? Pasimula pa lang ang gabi. Andito tayo para mag-enjoy. Maglalaro tayo ng group games." Agad namang sumali si Karen. Nakita rin ni Kalbo sina Chanotsu, kaya agad niya itong inaya na sumali. Nagtipon sila, at sinabi ni Kalbo na ang lalaruin nila ay King's Game. Para itong truth or dare, kung ano ang makuhang card, iyon ang kailangang sundin at gawin. Nagsimula na sila, at ang unang nakabunot ay si Kasahara. Ang utos sa kanya ng card ay magmamiyaw-miyaw nang walang ichibureche. Agad naman niya itong ginawa, kaya nagtawanan silang lahat. Nagpatuloy ang laro, at sunod na nakabunot si Chanotsu. Kinabahan siya habang binabasa ang utos, magpalit ng hairstyle. Agad namang ginanahan sina Ayane at ang iba pang babae na ayusan ang napakagandang Chanotsu. Nakangiti lang si Chanotsu at tila masaya sa ginagawa nila. Pagkatapos siyang ayusan, hiyang-hiya siya sa kinalabasan, kaya nagtawanan silang lahat. Muling nagbunutan ng card, pero nakangisi si Ayane dahil may plano siya, day-in ang laro para si Taiki at Hina ang matapat sa dare. May binabalak siyang utos para sa dalawa, kaya maingat niyang pinili ang mga card. Nagsimula na ang round, at nadaya nga niya ang bunutan. Si Taiki ang nakabunot ng dare. Tuwang-tuwa si Ayane dahil sigurado siyang si Hina ang uutusan. Pero nasira ang plano niya nang biglang guluhin ni Kalbo ang mga card. Dahil dito, nawala ang mga pinili ni Ayane, at random na utos na ang napunta kay Taiki. Nang basahin ni Taiki ang nakasulat, kumabog ang dibdib niya. Ang utos, umamin ka sa taong gusto mo. Nagulat si Taiki, at lalo pang lumakas ang kaba niya nang makita niyang nakatingin sa kanya si Chanotsu, at ganoon din si Hina. Sina Kalbo at ang iba pang kasama nila ay tuwang-tuwa at nagsisigawan, "Wow! Nagiging intense na ang laro. Bilasan mo na at sabihin mo na." Napaisip ng malalim si Taiki. Habang tumitindi ang tensyon, pilit siyang pinipilit nilang magsalita. Sa huli, napilitan siyang umamin. "Ang taong gusto ko ay si..." At dito na nagtatapos ang ating video. Bitin ka rin ba? Ako din, sino kaya ang sasabihin ni Taiki? Si Hina ba, o si Chanotsu? Comment nyo sa ibaba, at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang high-quality recaps na kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.